Oh, ito mga kabayan, pag-usapan naman natin itong nangyari, no, na debate ni Castro at saka ni anong pangalan nito? Ni Senator Bato, mga kabayan. Dinurog nito ni Senator Bato. Itong si Castro, no, mga kabayan. Nako, napakainit ng balitaktakan dito, mga kabayan, sa nangyaring senatorial debate na to, no? At grabe. Grabe, no, mga kabayan. So anyway, tuloy natin, mga kabayan, ang ating pag-uusapan dito sa nangyaring debate na to. So, kung di pa kayo nakasubscribe, mga kabayan, aba, siyempre, wala nang bago dyan, mga kabayan. Mag-subscribe na kayo, mga kabayan. O, ito, pakinggan natin, mga kabayan, ha? Sunod na issue, ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa di manoy crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan. Totoo naman talaga, mga kabayan, na politically motivated itong nangyayaring mga pagpapile ng case, mga kabayan. Napakatagal na yan. Si PRRD pa ang namumuno, mga kabayan. Marami na nagsasabi na magpapile ng case dyan sa ICC. Alam niyo, mga kabayan, no? Nawala na yung pagiging Pilipino natin. Bakit tayo ba ay masyadong bilib na bilib dyan sa mga puti? Na while naman, mga kabayan, na tayo may sariling korte, meron tayong Supreme Court, mga kabayan. Gumagana ang ating mga batas. Gumagana lahat, mga kabayan. Tapos itong mga tulonggis na to, gustong-gusto nilang doon magpa-under, mga kabayan, sa mga dayuhan. Nakakahiya maging isang Pilipino kung tayo ay masyadong kumbaga mas pinapanigan natin yung mga puti, mga dayuhan, 'di ba? Dapat dito sa bansa natin, kung talagang gusto niyo kasuhan at makulong itong dalawa na to, mga kabayan, dito sa bansa natin, kasi hindi naman tayo hindi naman tayo puti, no? Yung iba nagpipiling puti lang, katulad na lang ni anong pangalan nito, ni Tulpo, mga kabayan, may paislang-islang pa, 'di ba? Nag-denounce ng kanyang pagiging Filipino citizen, naging kano, ayun. 'Di ba? Pakinggan natin. Dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no? Ito, mga kabayan, ang gusto, no, na masampahan ng kaso ang ating dating Pangulo. Unang-una dyan, mga kabayan, si Castro. Siyempre, no panahon kasi, mga kabayan, ni PRRD, talagang nilipol, no, pinulbos, mga kabayan, ang mga kaanib nito ni Castro. Diba? Ito, si Di Guzman. Sino ba itong Di Guzman na to, mga kabayan? Ito si Leo Di Guzman na to, noon, tumakbo rin to, mga kabayan, diba? Laglag. Hindi na nadala-dala. Ito si Espiritu na may tingaw, mga kabayan. Yes, din. Si Arellano, si Casino, Ramos, Mendoza, ayan yung mga gusto, mga kabayan. Ayan yung mga matitindi ang galit sa ating dating Pangulo. Siyempre, makikita nyo dyan yung ayaw, di ba? Ito si Kirubin, mga kabayan, dating, di ba, dating men's in uniform yan. Siyempre, alam niya, mga kabayan, yung mga totoong nangyari, unlike dito sa mga mga nag-yes. Si Martinez, 'di ba? Yan, isa din 'yan, mga kabayan, si Attorney Jimmy Bondoc, si Attorney Rodriguez. Napakaganda, mga kabayan, itong mga mga lineup ni PRRD. Kita niyo si Bondoc, yan, isang attorney. 'Di ba? Si Rodriguez, dati ring attorney, mga kabayan, si De La Rosa, dating PNP chief. Ito naman si Kirubin, mga kabayan, hindi to ka-line na, pero mukhang maganda rin to si Kirubin, mga kabayan. Ito, pakinggan natin. Sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Ang daming nalalaman nito ni Castro na long overdue. Ay sa kanya ngay sobra pa sa overdue, mga kabayan. Convicted na, hindi pa nakukulong. Kita ninyo tong matanda na to. Ayaw pang manahimik Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos, no, sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte, pero wala pang napapanagot. Ay, mga kabayan, ang totoo niyan, yung mga nasangkot, mga kabayan, alam ka namang ibintang mo kay PRRD, yung mga tiwaling men's in uniform.
Kita ninyo mga kabayan, 8 na yata yung nakakulong, no? Na convicted about dyan sa killing spree na yan, di ba? Doon sa mga, siyempre mga kabayan, marami tayong mga ganyan na tiwaling pulis. Hindi naman lahat mga kabayan, pero kita ninyo, di ba? Naparusahan. Tapos sasabihin nito ay, nako mga kabayan, tuloy. Kailangan talaga ng hustisya ng ating ng Oh, ating yan, no? mga mamamayan. Sabi niya, 8 pulis na ang na-convict kaugnay sa gera kontra droga as of June 24 ayon sa mga ayon sa GMA ano ba yan? Ayan mga kabayan na 8 na yung na-convicted. Ito si Castro na lang ang hindi pa makapalag. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Kita nyo mga kabayan, yan yung ating gagawin senador. Yan yung gagawin natin senador. Ay, yung mga sagutan nako, tunay. Rosa, Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Tama. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Tama. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. meron ho naman kayo ngayong Tama 'yon mga kabayan, no? Guilt is personal. Yan kasi mga kabayan yung hindi naiintindihan nito mga to. Palibasa mga kabayan, for personal gain kasi itong sinusulong nila na to. 'Di ba? Yung mga Ninja Cups alangan naman ngang ibentang, 'di ba? Katulad kanina, nabanggit ko nga kanina mga kabayan, na may mga tiwali talagang pulis. Hindi mawawala yan mga kabayan. Hangga't hindi na i-implement ng matino ang batas natin. 'Di ba? Ay sa atin kasi mga kabayan, pagka ikay may pera, kawawa ang walang pera. Pagdating diyan sa ganyan mga kabayan, tuloy. 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya Kita mo tong utak ni Castro mga kabayan. Ha? Umamin na. Di dapat ikalkalin ninyo at humanap kayo ng ebidensya para na sa ganun na masampahan ninyo ng kaso at makulong ang ating dating Pangulo. Hindi yung maniniwala kayo doon sa sinabi, pinasasakay lang kayo, paniwala naman kayo. Kita nyo mga kabayan, takbong senator pa to ha. Napakakitid ng utak mga kabayan. Ang kitid ng utak ni Castro. kailangan siyang kasuhan. Oo. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan ng Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ay, nawala. Utaragis na yan mga kabayan. Ganda ng sinagot dito ni Senator Bato. Nasa na mga kabayan? My God, I hate drugs. Conviction mo sa kasong child trafficking. Ano na po nangyari? Bakit andyan? Tiyan mo, tatawa-tawa pa to si Castro. Totoo naman, convicted na. Durog talaga to. Durog si Castro mga kabayan. Utaragis si Castro. Ayaw mo pang manahimik kasi. Hindi ka pa nakulong. Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po Kita ninyo mga kabayan, no? Na-intimidate si Castro mga kabayan. Medyo naghang siya no? Nung banggitin ni Senator Bato yung pagiging convicted ni Castro. Diba? Guilty kasi mga kabayan. No? Diba? Ito magsisinungaling pa to for sure. Pambira. natin na pagre-rescue. Tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation. So mga kabayan, ginawa pa nito ni Castro na sinungaling yung judge na nag-convict sa kanya, di ba? Sus Mario Joseph Castro, kita ninyo mga kabayan yung paglalay, no? Yung lie. Pagka ang tao kasi mga kabayan naglalay, kita ninyo yung itsura, yung expression, nagulat siya doon sa sinabi ni Senator Bato. Diba? Kitang-kita ninyo kung paano niya i-twist yung facts. Diba?
Alam naman mga kabayan na yung judge mag-desisyon ng guilty, 'di ba? Ay kung walang matibay na pruweba or proofs, 'di ba? Ay kita ninyo mga kabayan, ang dami nagreklamo dito mga nanay, pati yung mga estudyante, tapos sasabihin nito ay ganito, 'di ba? Yes. At threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin 'yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Tanggala, marunong pa to si Castro mga kabayan sa judge ano? Marunong pa sa nag-prosecute sa kanya mga kabayan. Natural pagkaya ni yung prosecutor kasi mga kabayan kakalap ng ebidensya yan, magkakalap ng mga witness, ay napatunayan mga kabayan na guilty. Kaya may hatol na guilty. Kaya ito si Castor convicted. Kaya nga nakakapagtaka mga kabayan, di ba? Yan yung sinasabi ko rin, no? Kita ninyo mga kabayan, convicted na. Bakit ito si Castro nandiyan pa rin, nagwawalang iya pa rin sa Congress? Bakit ito hindi pa mga kabayan dinadampot ng mga pulis? Ano ba yan? Dahil ba kasangga nila? Kasangga nitong administrasyon? Dapat kasi mga kabayan, makulong na to at mabigyan ng hustisya yung mga nirecruit nitong mga to, dinala sa bundok. Diba? Oh. Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. Tama. Mas no risk yun. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na Natataranta si Castro dito sumagot. Natataranta si Castro ang mga kabayan sumagot sa banat ni Senator Bato. galit na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin, Kita mo mga kabayan, gawa-gawa. Gawa-gawa lang yung kasong na-convict siya. Ibig sabihin, may pruweba, may proofs of evidence mga kabayan na talagang dinala niya sa bundok yung mga teacher at mga bata, di ba? O ito, ganito mga kabayan ang takbo ng senator sa ating bansa. Ewan ko na sa inyo mga kababayan kung kayo ba talaga kung kayo ay gusto nyo pa na magkaroon ng ganitong mga tao dyan sa ating gobyerno. Kita nyo mga kabayan? It's a lie. It's a fact, no? Na siya talaga ay convicted at gumawa siya ng ganyang karumal-dumal na krimen na rekrutin ng kabataan ko. mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Kita mo mga kabayan, 'di ba? Ayan yung ating takbo for senator si Castro mga kabayan. So dapat kilatisin natin ng mabuti yung mga takbo na yan kasi unang-una mga kabayan hindi maganda. Ito si Attorney Bondok mga kabayan, napakaganda rin yan ang napag-usapan nila dyan. Pero siyempre mga kabayan, panoorin nyo na lang din dyan sa GMA, no? At napakahaba kasi nito. Ayun mga kabayan, 'di ba? Dapat kilatisin natin yung mga line-up na takbo for senator. Pero ako mga kabayan, ito ang i-recommend ko sa inyo. Nasa sa inyo yan kung gusto ninyo o hindi. At aralin nyo rin ng mabuti mga kabayan kung talaga bang itong mga takbo na to na for senator ay karapat dapat. Lalong-lalo na yan si Attorney Bondok, si Attorney Rodriguez, si Senator Bato, si Bongo mga kabayan, di ba? Kita nyo si Senator Bongo, napakaganda ng programa niya. At marami ang nakikinabang dyan. Ito na mga kabayan. See you sa susunod na video at marami pa tayong mga pag-uusapan. Ingat kayo mga kabayan at adios. Maraming salamat mga kabayan sa mga bagong subscriber pala natin. Bago ko makalimutan, maraming salamat sa inyo. Sa mga nagko-comment mga kabayan, maraming salamat. At sa nag-share, ganun din. Siyempre, huwag nyo kalimutan din mag-like mga kabayan. Ayun, adios sa inyo mga kabayan. See you muli sa susunod na video.